Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Gabriel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Bilisan niyo ang kilos. Ayoko maabutan tayo dito ni Ka Hermes. Bakit ka ba takot na takot sa Ka Hermes na yun? Ano bang meron sa kanya? Hindi mo kilala si Ka Hermes. Palibasa dayo ka lang dito eh. Delikado kapag nahuli niya tayo. Siguradong kamatayan ang ibibigay niya sa atin. Oy Waldo, dalawa tayo. At kung sino man ang taong sinasabi mo, paniguradong nag-iisa lang siya. Ang laki ng katawan mo tapos natatakot ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Simon. Ang mabuti pa, bilisan mo na lang dyan. Iwanan mo na ang ibang alahas. Marami naman tayong nakuha na eh. Eto na, tapos na nga. Sayang naman kung iiwan ko pa. Umalis na nga tayo dito. Umiiral na naman yung kaduwagan mo eh. Nagmamadali nang lumabas ang dalawang lalaki na nanloob sa isang tahanan ng mayamang negosyante sa bayan. Iginapos nila ang mga tao doon sa lugar. Talamak ang krimen sa lugar na ito dahil naglipa na ang mga sindikato, pati na rin ang mga halang ang kaluluwa. Walang kapangyarihan ang batas sa lugar na ito dahil bayaran ng malalaking sindikato ang kapulisan. Ngunit isang tao ang kinakatakutan ng mga halang ang kaluluwa. Walang iba kung hindi si Ka Hermes. Palabas ng bakuran ng mansyon ang dalawang kawatan. Nang makasalubong nila ang isang maliit na lalaki, may hawak itong patpat sa kaliwang kamay, habang sa kanan naman, may tangan itong bote ng alak. Saan kayo pupunta? Mukhang nagmamadali kayo ah. Saan kayo pupunta? Mukhang nagmamadali kayo ah. Wika ng lalaki. Biglang napahinto sa paglalakad ang dalawa. Umalis ka sa daraanan namin kung ayaw mong mapahamak. Halika na Waldo, ano pa bang tinatayo-tayo mo dyan? Simon, siya ang sinasabi kong Ka Hermes. Wika ni Waldo. Tumawa ng malakas ang lalaking nagngangalang Simon. Itinuro ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Eto ba yung sinasabi mong Ka Hermes? Kapag sinapa ko yan, tutumba na yan eh. Hoy kutong lupa, umalis ka sa dadaanan ko. Kung ayaw mong lasugin ko yung katawan mo. Wika ni Simon. Hindi umaalis sa kinakatayuan si Ka Hermes. Sa halip ay naglakad ito papunta sa dalawa. Alam niyo bang masama ang pagnanakaw? Ang laki ng katawan niyo, bakit hindi kayo maghanap buhay ng maayos? Wika ni Ka Hermes. Pwede ba? Huwag mo kaming pangaralan. Masyado kang pakialamero. Tugon ni Simon. Sabay suntok sa lalaki. Binitawan ni Ka Hermes ang hawak na bote ng inumin. Sinalo ang kamay ng kawatan. Sabay hatak nito palapit sa kanya. Malakas sa suntok sa sikmura ang ibinigay ng Ginoo. Dahilan para mapalood si Simon. Namilipit sa sakit. Tinignan ni Ka Hermes ang isa pa, na nooy dali-daling tumatakbo. Habang papalayo, tinitignan nito si Ka Hermes. Nakatayo pa din ito sa tabi ng walang malay na kasama. Ibinaling ang tingin sa daanan. Pagbalik niya ng tingin sa pinanggalingan, wala na doon si Ka Hermes. Nagulat ito nang bumangga siya sa isang lalaki. Ay naku naman talaga, oo. Gagawa-gawa ka ng kalokohan, tapos iiwan mo yung kasama mo. Halika nga, bumalik ka doon. Para naman may karama yung kaibigan mong mamatay. Ka Hermes, pakiusap, huwag niyo po ako papatayin. Hindi na po ako uulit. Hindi na ako magdadakaw. Buhayin mo lang ako. May anak ako, Ka Hermes. Umaasa sila sa akin. Hindi ka ba nakukonsensya na ang ibinubuhay mo sa mga bata ay galing sa pagnanakaw? Pasensya ka na, pero mukhang ito na ang dulo ng daanan para sa inyo ng kaibigan mo. Pag-uusap ng dalawa.
At kahit anong pagmamakaawa ng kawatan, hindi ito pinakinggan ni Ka Hermes. Binunot nito ang patalim na nakatago sa dalang baston. Pinugutan ng ulo ang dalawang kawatan. Kinabukasan, nakapako na ang mga katawan nito sa poste. Samantalang ang ulo naman, itinusok sa dalawang mahabang buho ng kawayan. Nasa ilalim ng mga ito ang pangalan at kasalanan. Nakalagay din sa mga karatula ang salita, "Huwag pakainin ng galing sa nakaw ang iyong pamilya." Ito ang naging marka ni Ka Hermes sa kanyang pinagmulan. Kinatakutan nito maging ng mga tiwaling opisyal ng pulis. Dahil sa tuwing mapapatunayang may ginawa silang mali, sinesistensyahan sila ng gumagalang berdugo. Walang sino man ang nakakita ng totoong itsura ng matanda. Dahil sa tuwing lalabas ito, nakatakip ang kanyang muka. Ang tanging palatandaan lang ay ang mahabang buhok. Sa pagdaan ng taon, kinatakutan ang presensya ni Ka Hermes. Ginagamit din itong panakot sa mga batang hindi natutulog tuwing tanghali. Naging palaisipan din sa mga otoridad ang totoong pagkatao ni Ka Hermes. Nais nila itong hulihin upang pagbayarin sa mga patayang nangyayari sa bayan. Ngunit para sa mga tao, isang bayani si Ka Hermes. Dahil sa kanya, nabawasan ang kriminal sa lugar at nawala ang takot ng mga mamamayan. Ngunit isang araw, bigla na lang itong naglaho. Walang nakakaalam ng totoong dahilan kung nasaan ang taong tinaguriang apo ng dahas. Maraming taon nang nakalipas, nawala ang mga kriminal. Umiral ang kapayapaan, ngunit hindi pa rin nawawala ang ilang masamang taong nagbabalak sumira nito. Bilisan mo na dyan, Yado. Mahuhuli na naman tayo eh. Ang bagal mo talagang kumilos. Sandali lang naman, Gabriel. Alam mo namang ang hirap talian itong sapatos ko eh. Sa tuwing yuyuko ako, naipit yung tiyan ko. Ay sus, yun na nga ang sabihin mo. Nahihirapan kang yumuko dahil sa laki ng tiyan mo. Kung hindi lang kita kaibigan, matagal na kitang iniwan eh. Alam ko naman na hindi mo ako matitiis eh. O ito na, tapos na ako magtali ng sapatos. Ikaw kaya yung magkaroon ng malaking tiyan. Halika na nga, nag-aantay si Epe oh. Pag-uusap ng magkaibigang Gabriel at Yado. Parehong nanunungkulan bilang pulis sa kanilang bayan. Nakadestino ang mga ito sa lansangan. Nag-iikot sa paligid ng bayan, pinangangalagaan ang kapayapaan. Kilala si Gabriel bilang matinik na pulis. Marami na itong nabuwag na sindikato sa lugar. Kaya naman mainit sa mata ng mga masasamang loob ang binata. Alam mo, Gabriel, kung tutusin, dapat tenyente ka na eh. Pero di ko alam sa'yo. Bakit ba gustong gusto mong nagpapatrolya? Ang init-init dito sa daan eh. Alam mo, Yado, ayoko nakaupo lang sa presinto. Lalaki yung tiyan ko kapag ganun. Mas gusto ko nagbabanat ng buto at isa pa. Masaya dito oh. Lalo na kapag nakikipaghabulan sa mga magnanakaw. Ikaw ba? Bakit hindi ka nagpapataas ng ranggo? Wika ni Gabriel. Tapos sa Universidad ng Pambansang Kapulisan itong si Yado. Kung tutusin, mas mataas ang ranggo nito kay Gabriel. Ngunit dahil sa maraming karangalang nakamit ng binata, mas naunang tumaas ang ranggo nito. Pareho tayo ng rason, Gabriel. Alam mo kasi, iniidolo ko yung taong sinasabi ni tatay sa akin eh. Yung apo ng dahas. Natatandaan mo ba siya? Alam mo, Yado, hindi ko naabutan ng taong yun eh. Pero narinig ko na siya nung bata ako. Isang vigilante. Alam mo, hindi rin maganda ang ginagawa niya dati. Kahit pa ituring siyang bayani ng mga tao, mali pa rin ang pagpatay at ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Pag-uusap ng dalawa. Habang nakaupo sa isang tindahan, nagulat si Gabriel
Nang biglang magsalita ang isang matanda na may mahabang buhok. May nakapulupot na pulang balabal sa leg nito at merong ilang peklat sa muka. Ay nako, napakainit ng panahon ngayon. Ang dami pang tao. Ano bang meron dito? Araw po kasi ng merkado ngayon, Manong. Tuwing Biyernes po, ganito kadami ang tao. Oo nga pala no. Nung araw kasi, wala pang ganito eh. Mabuti naman at dumadami na uli ang mga taong dayo. Manong, matanong ko lang, taga saan po kayo? Wika ni Yado. Napalingon ang matanda at ngumiti. Taga dito lang din ako, iho. Pero hindi ganito ang bayang kinalakihan ko. Dati, punong-puno ng pusakal, mandarambong, at mga mamamatay tao ang lugar na ito. Ang laki ng pinagbago. Halos hindi ko nakilala ang bayang kinalakihan ko. Ang kwento sa akin ng lolo ko, naging mapayapa daw yung lugar na to dahil sa isang tao eh. Si Ka Hermes. Ewan ko lang kung pamilyar po kayo sa kanya, pero tinatawag din po siyang apo ng dahas. Wika ni Yado. Nang mga sandaling ito, nakikita ni Gabriel ang kakaibang ngiti sa mukha ng matanda. Ganun ba? Hindi ba kriminal ang tingin sa kanya ng mga tao? Oho, tama nga po ang sinasabi niyo. Kriminal nga ang tingin ng karamihan sa kanya. Ngunit may mga tao ding naniniwala na isang bayani si Ka Hermes. Tugon ng binata. Biglang tumawa ng malakas ang matanda. Mga pulis kayo, hindi ba? Bakit parang sa tono ng pananalita mo iyo? Kakampi ka ng isang vigilante. Ay nako, mauna na ako. Malayo pa ang uuwian ko. Ikaw mag-ersesyo ka ha? Ang laki ng tiyan mo. Wika ng matanda. Matapos ay naglakad na ito palayo sa dalawa. Grabe naman yun. Nangasar pa, alis na lang. Ay naku. Hayaan mo na, totoo naman yung sinasabi niya eh. Nano, alin dun? Yung mataba ako o kakampi ko ng vigilante? Basta pareho dun. Pero yun nga no, bakit parang kinakampihan mo kasi yung vigilante? Alam mo kasi Gabriel, siya ang naging inspirasyon ko kung bakit ako naging pulis. Yung mga naririnig kong kwento mula kay lolo noon, alam kong totoo. Halika na nga, nagugutom na ako eh. Wika ni Yado. Nag-ikot ang dalawa sa palengke upang maghanap ng makakainan. Nang biglang nakarinig ang mga ito ng babaeng sumigaw. Kasunod nito, nakasalubong nila ang isang lalaking tumatakbo. May dalang bag. Hindi nagdalawang isip si Yado na harangin ang lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, may hawak itong kutsilyo. Hinila ni Yado ang bag, ngunit inundayan siya ng saksak ng lalaki. Tinamaan ang binata sa tagiliran. Bumagsak ito sa sahig. Dali-daling hinabol ni Gabriel ang magnanakaw. Nagawa niya itong abutan sa bandang likod ng palengke kung saan wala nang masyadong tao. Habang tumatakbo, sinalubong ito ng matandang nakausap nila kanina. Manong, tumabi ka! May dalang kutsilyo yan oh! Wika ni Gabriel. Ngunit sa halip na tumabi, pinatid ng matanda ang magnanakaw, dahilan para matumba ito at tumama ang ulo sa bato. Kahit kailan talaga, hindi na kayo nagtanda. O ikaw dyan, huwag ka nga tumunganga. Pusasan mo na yung taong to. O baka gusto mong ako pa'y magtali ng paa at kamay niyan. Wika ng matanda. Dali-daling tumakbo si Gabriel. Pinusasan ang magnanakaw. Maraming salamat po, Manong ha. Pero delikado po yung ginawa nyo eh. Paano kung nasaksakan yan? Ay ang tanong, nasaksak ba ako? Hindi naman, diba? O siya, sige na.
Kailangan ng kaibigan mo ng tulong. Baka lalo pang lumala ang kalagayan niya. Wika ng matanda. Naalala ni Gabriel na nasaksak si Yado, kaya dali-dali niya itong binalikan. Pagdating sa palengke, naroon na ang ilan sa mga kasama nila. Nadala sa ospital si Yado. Medyo malala ang tama ng kapareha mo. Kaya matatagalan bago siya makabalik sa trabaho. Ibang klase talagang mag-isip yang siyado. Sige na, kami nang bahala sa taong yan. Bumalik ka na sa presinto para maitala ang mga nangyari. Wika ng isa sa mga opisyal. Nagsipag-alisa na ang mga kasama. Inikot ni Gabriel ang palengke bilang bahagi ng investigasyon. Nagtanong din ito sa mga tao tungkol sa magnanakaw. Ayon sa mga ito, talamak ang taong iyon at kilala sa lugar bilang matinik na mandurukot. Pagdating sa presinto, naabutan nito ang magnanakaw. Nakita itong kausap ng hepe at tila nakikipagtawanan pa ito. Maya-maya ay pinalabas na ang magnanakaw. Dumaan ito sa harapan ni Gabriel. Ngumiti ng nakakaloko. Dali-daling pumasok si Gabriel sa opisina ng hepe at kinausap ito. Hepe, anong ibig sabihin nun? Bakit mo pinalaya yung taong yun? Kamuntikan niya nang mapatay si Yado. No kasi, hindi nagreklamo yung nanakawan eh. Kaya wala akong dahilan para ipakulong siya. Pero maiba ako. Kine-question mo ba ang desisyon ko? Tandaan mo, ako ang hepe dito. Hindi ko nakakalimutang hepe ko kayo. Pero wag niyo din sanang kalimutan, uniforme ng pulis ang suot niyo at hindi damit ng isang sanggano. Nagulat ng husto ang hepe sa sinabi ni Gabriel. Dahilan para suspindi nito ang binata. Sa tono ng pananalita mo, parang sinasabi mong pinapanigan ko ang kriminal na yon. Bakit? Sa tingin mo, may magagawa bang isang kagaya mo? Wala sa ngayon, hepe. Pero kalaunan, pagbabayaran mo rin ang katiwalian mo. Abaloko ka! Tinakot mo pa ako? Pwes, isuko mo yung tsapa at baril mo. Suspendido ka ng 1 buwan simula sa araw na to. Kahit hindi na ako bumalik sa serbisyo, kung isang kagaya mo lang ang mamumuno sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Lumabas ng istasyon si Gabriel matapos nun. Nagpatuloy ito sa ospital kung nasaan si Yado. Laking tuwa ng binata dahil sa wakas, nagkamalay na ang kaibigan. Oh, parang hindi ka pa masaya na nakaligtas ako sa saksak ah. Hindi naman sa ganun, Yado. Nasuspinde ko ni Hepe. Sinagot ko kasi. Pinalaya niya yung mandurukot na sumaksak sa'yo. Kesyo wala daw nagreklamo. At yun nga yung ipinagtataka ko eh. Bakit hindi nagrereklamo yung babaeng ninakawan? Ayun ba? Normal lang yan. Ganyan talaga nangyayari. Minsan talaga nananahimik na lang yung biktima ng nanakawan eh. Kaysa magsampa ng kaso. Lalo na kung nabalik naman yung gamit na kinuha sa kanila. Kahit na, Yado, may batas tayo eh. Lalo na kung ganung uri ng kaso. May mga makakapagpatunay. Makukulong pa rin yung magnanakaw. Kahit sabihin pa nating 1 o 2 buwan man lang. Ay naku, ewan ko nga ba. Hindi ko na rin maintindihan ang nangyayari sa kapulisan eh. Anong plano mo? Siguro mas maayos na rin yung nasuspinde ko. Para makapagpahinga muna. Medyo mainit na kasi sa presinto ngayon eh. Tugon ni Gabriel. Matapos itong kausapin ng kaibigan, nagpa siya ang binata na umuwi sa kanilang baryo. Hindi naman ito kalayuan sa mismong bayan. Medyo mabundok ang lugar at napakatahimik. Mabuti naman at pumasyal ka, Gabriel. Abay, taon na din ang binilang. Simula nang umuwi ka dito ha. Ano nangyari? Tanong ng ama ni Gabriel na ang pangalan ay Canelson. Kasi nasuspende ko sa serbisyo. Sinagot ko yung hepe namin eh.
Mantakin mo, tay. Pinalaya niya yung nahuli ko mandurukot, tapos sinaksak pa nun yung kasama ko. Dati din akong kasama ng konstabularyo. May mga ganun pangyayari talaga lalo na kung walang nagreklamo. Pero sa kaso ng pagnanakaw, may kapangyarihan ng pulis na ikulong ang mga nahuhuling kriminal. Lalo na kung mapapatunayan ang kanilang ginawa. Tapos meron pang nasaksak. Opisyal pa. Yun na nga, tay. May mga testigo naman, pero wala pa rin. Ayun, naglalagalag sa bayan ng magnanakaw. Kaya lumalakas yung loob ng mga yan dahil sa mga taong kagaya ni Hepe. Hayaan mo na. Sasakit lang ang ulo mo at sasama ang loob. Mas mabuti ng ganun. O syali ka na nang makakain ka na muna. Pag-uusap ng dalawa. Nagsipagdagsaan ang mga pinsan nang malamang umuwi si Gabriel. Dumating ang mga ito sa hapon. Kanya-kanyang bitbit ng lambanog at pulutan. Naku po, ito ang ayoko kapag umuuwi Babahan na naman ng inumin. Kakalat na naman sa daan ng mga lasing kong pinsan. Wika ni Gabriel habang nakasilip sa bintana. Nakaupo na ang mga pinsan nito sa bakuran habang ipinapaikot ang alak. Ayos lang yan, anak. Minsan ka na nga lang makauwi Natural lang naman nabik sa'yo mga pinsan mo. Lalo yang si Benji. Mayat maya ang tanong sa'kin. Siguro nga, tay. Mas mabuti pa saluwan ko na sila. Baka magtampo po Bumaba ito ng tahanan. Parang nakakita ng artista ang mga pinsan nang marinig nila ang boses si Gabriel. Mga pinsan, kumusta naman kayo? Mukhang babahan na naman ng suka. Alak pala. Wika ng binata. Nagtawanan ang mga ito. Dahil ganon ang nangyayari sa tuwing may mahalagang okasyon o kahit simpleng pagkikita lang ng magpipinsan. Hindi naiiwasan ang mahabang inuman. Manong Gabriel, mabuti naman naisipan mong umuwi. Kumusta naman sa bayan? Tanong ng pinsang si Benji. Ganun pa rin, Benji. Magulo. Kaya ikaw wag kang kakalat-kalat sa lansangan ha. Lalo na pag nakapagtrabaho ka sa bayan. Piliin mo mga taong makakasalamuha mo. Ay nako, bakit ba yan ang pinag-uusapan nyo? Ang mabuti pa uminom na lang tayo. O Gabriel, sa itong ikalawang tangay. Wika ni Atong. Dito, kumusta kayo? Matagal na ako hindi nakakabalita sa inyo. Oo nga yung tipong parang kang nasa ibang bansa. Nandiyan ka lang naman sa bayan. Pero manong maayos naman dito. Yun nga lang, may nakikita pa rin kaming mga tulisan. Minsan nakakainkwentro sila na mga rebelde mula sa kabilang bundok At saka, may isa pa pala akong gustong sabihin sa'yo. Naalala mo ba si Armando? Armando? Oo, yung mayamang bumili ng mga lupa sa kabilang baryo? O bakit? Anong meron sa kanya? Hindi lang sa kabilang baryong nabili ng taong yun. Yung ibang pagmamay-ari ng kamag-anak natin, naibenta na sa kanya. Yung katabi ng palayan nyo, saka yun sa amin, ibinenta ni tatay nung nagkasakit si nanay. Ganun ba? Nasabi nga sa akin ni tatay yan nang huli siyang bumaba sa bayan Bakit ba? Ano bang ginagawa ni Armando? Sa pilitan niyang pinapalis yung mga tao sa bahaging yun ng baryo. Kahit hindi pa nabibili ang lugar Ang dahilan niya, mapapasa kanya din naman daw yung mga lupa doon. Teka sandali sa pagkakatanda ko. Protektado ng pamahalaan ng lupaing katabi ng sakanyo, di ba? Paano nasabi ni Armando yun? Mukhang may mali dito Sigurado ka ba yan ang narinig mo? Mga tauhan niya mismo nagsabi nun. Pati nga si tatay kamuntikan ng mapahamak kung hindi lang dumating si Tio Nelson. Pag-uusap ng dalawa. Sinuporta naman ng mga pinsan ang sinabi ni Benji. Sa isip ng binata, malaking gulo ang mangyayari dahil kilala si Armando at ang kanyang angkan na protektor ng mga ilegal na aktibidad sa lugar.
Sangkot sila sa malawakang pagputol ng puno sa iba't ibang bahagi ng bayan, maging mga pasugalan at kung ano-ano pang masamang gawain. Si Kapitan, anong ginagawa niya? Wala. Takot sa pamilya ni Armando. Isa pa, sunod-sunuran lang din naman si Kapitan sa mando ni Mayor eh. Kung nandito lang sana si Apo ng Das, hindi maghahari sa baryo natin ang mga taong gaya ni Armando. Wika ni Atong. Muling naalala ni Gabriel ang kwento ng kaibigan. Narinig ko na yung pangalan niyan sa mga kasama kong pulis ah. Kahit nga kay tatay noon eh. Bakit ba ganun na lang kasikat yung Apo ng Das na yan? Alam mo, Gabriel, si Apo ng Das o mas kilala sa tawag na Hermes, isa siya sa mga bayani ng bayan. Tanungin mo si tatay. Siya kasi talaga'y nakakaalam ng kwento nun eh. Basta ang alam lang namin, hindi siya tinatabla ng bala o kahit anong sandata, kaya natatakot sa kanya mga masasamang loob. Wika ni Atong. Hindi na umimik pa si Gabriel. Ilang minuto pa ang nakalipas. Lasing na ang magpipinsan, ngunit hindi pa rin tinatamaan ang binata. Nakaupo lang ito habang tinitignan ang mga pinsan. Maya-maya pa, dumating na si Canelson. Mukhang naparami yata ang inom niya. Tama na yan, mag-uumaga na. Kaya nga po tay, pero ayos lang. Hindi na ako pumayag na magdagdag sila ng inumin. Nga pala, naalala kong nasabi mo sa akin noon yung tungkol kay Apo ng Das? Nabanggit kasi sa akin ni Atong kanina. Pwede mo bang sabihin sa akin tay kung paano mo siya nakilala? Nasa katungkulan ako ng mga sandaling yon bilang hepe. Bago pa man ako malagay sa ganong posisyon, maingay na ang haka-haka tungkol sa isang vigilanteng pumapatay na mga kriminal. Pero dahil sabi-sabi lang, hindi ako gumawa ng aksyon. Pero isang araw, napilitan kaming tugisin siya nang mapatay ang konsehal sa bayan. Sangkot ang taong yan sa lahat ng uri ng ilegal na gawain. Nang pinasok namin ang bahay ng konsehal, may mga dalaga kaming nakita. Nakakulong ang mga ito sa isang silid. Ayon sa kanila, tinukot sila ng mga tauhan ng konsehal at ginawang parausan. Paano naman po yung kay Ka Hermes? Tapos na ang trabaho ko nung araw na yon. Pauwi na ako sa tinutuluyan. Bigla kong hinarang ng maliit na lalaki. Halos hanggang balikat ko lang yun eh. Hindi ko nakita ang itsura. Nakatakip. Binalaan niya ako. Huwag uuwi ng bahay dahil may nag-aabang na panganib. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga sandaling ito, naglalakad si Mang Nelson pauwi nang salubungin ng isang lalaki. Ang mabuti pa, huwag ka na munang umuwi sa bahay mo. Nakabang doon ang mga tauhan ni Konsehal. Ikaw ang punteriya nila. Teka, bakit naman? Anong kinalaman ko? Nag-iimbestiga lang ako ah. Tugon ng binatang si Nelson. Yun na nga ang dahilan eh. Ayaw na lang ituloy mo ang pag-iimbestiga. Dahil malalantad mo ang baho ng mga malaking tao sa likod ng konsehal. Alam ko nang nangyayari ang bagay na yan. Handa naman ako eh. Teka, sino ka ba? Hindi na mahalaga kung sino ko. Sundin mo na lang ang mga sinasabi ko kung gusto mo pang makitang lumaki ang anak mo. Matapos magsalita, umalis na ang lalaki. Sinunod ni Mang Nelson ang payo nito. Bumalik ang matanda sa presinto at doon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi ito sa kanilang tahanan. Kinumpirma nga ng asawa na may kalalakihang umaaligid sa kanilang bakuran kagabi. Dahil sa banta ng panganib, nagpasya si Mang Nelson na iuwi sa kanilang baryo ang mag-ina. Alam ng matanda, ligtas sila sa lugar na iyon. Nang hapon din na yun, muli siyang bumalik sa opisina at gaya ng inaasahan nito, bumisita ang alkalde sa kanyang tanggapan. Mayor, anong ginagawa niyo dito? Linggo ngayon ah, hindi ba dapat nagpapahinga kayo? Hindi makakapagantay ang gagawin ko, Hepe. Gusto kitang kausapin at sana pagbigyan mo ko.
Sa kailingan ko, huwag kang mag-alala. Malaking gantimpalang ibibigay ko sa'yo kapalit ng pakiusap na ito. Pakiusap, Mayor? Ano naman yun? Gusto kong ihinto mo ang pag-iimbestiga sa kaso ng konsehal. Yun lang naman ang gusto kong gawin mo. Ganun kasimple. Ganun lang kasimple. Pasensya na, Mayor, pero mukhang hindi ko mapagbibigyan ang kailingan mo. At isa pa, naipasa ko na ito sa mga mataas na otoridad Hawak na ng piskalya ang mga ebidensya. Mas makakabuti siguro kung sila ang kakausapin nyo. Alam kong may magagawa ka pa at kaya kong tumbasan ng salapi ang serbisyo mo. Sabihin mo sa akin, Hepe, magkano gusto mong bayad? Wika ng Mayor. Tinignan ni Nelson ang mga tauhan nito. Muli siyang nagsalita. Ulitin ko, Hepe. Hindi ako tumatanggap ng pabuya mula kanino man. At isa pa, kontento ako sa sinasahod ko bilang pulis. Kaya kung susuhulan mo ako, pasensya na. Pero makakaalis na kayo. Ayoko ng trapo sa loob ng opisina ko. Tandaan mo ang araw na ito, Hepe. Sa susunod nating pagkikita, hindi na ako magiging mabait sa'yo. Wika ng Mayor. Galit na galit itong lumabas ng tanggapan ni Mang Nelson. Bahagyang nakaramdam ng pag-aalala ang matanda dahil alam nito ang kayang gawin ng Mayor. Kinagabihan habang pauwi sa tinutuluyan, tinambangan nito ng ilang kalalakihan. Pinagbabaril ang matanda. Ngunit maswerte itong nakapagtago sa likod ng sirang sasakyan, kaya hindi siya napuruhan. Nagulat si Mang Nelson nang biglang tumigil ang putukan. Nang sumilip ito, nakita niyang nakabulagta na sa lupa ang mga taong nanambang sa kanya. Nakatayo sa harapan ng mga ito ang lalaking nagbigay ng babala. Sinabihan na kitang mag-ingat ka pero maswerte ka pa rin dahil nandito ako sa lugar. Bilisan mo na. Umalis ka na dito. Dahil sa pangyayari, nagpa siya si Mang Nelson na magretiro ng maaga. Wala na ring nagawa pa ang alkalde dahil hinatulan ng piskalya ang lahat ng sangkot sa krimen. Maging ito ay nahuli. Balik tayo sa kasalukuyan. Yun ang una't huli kong inkwentro sa apo ng dahas. Saka ko palang nalaman na siya pala ang taong sinasabi na makasama ko. Pero tay, nakita niyo po ba yung mukha niya? Hindi, Gabriel. Nakatakip ng tela ang kanyang bibig. Ngunit kung muli kong makikita ang mga mata ng taong yon, siguradong makikilala ko siya. Pag-uusap ng mag-ama. Kinabukasan, inaya ni Benji si Gabriel na makidayo ng basketball sa kabilang baryo. At dahil wala namang gagawin sa tahanan, sumama ang binata. Habang nasa tindahan ang magpipinsan, nagkaroon ng kaguluhan. Isang lalaki ang nag-aamok. May hawak itong itak. Tinataga ang sinumang humarang. Biglang tumayo si Gabriel. Akmang bubunot sana ng sandata nang maalala nito na suspendido siya sa trabaho at wala ang baril. Nako, yan na naman si Emong. Gabriel, ang mabuti pa, huwag kang makialam Delikado ang taong yan. Mas marami yung masasaktan kapag walang pumigil dyan. Dito lang kayo, akong bahala. Tugon ni Gabriel. Dumampot ito ng kaperasong patpat. Nilapitan ang nagwawalang lalaki. Emong, ano ba yan? Bakit ka ba nag-aamok? Sino ka ba? Gusto mo ako pigilan? Subukan mo! Ibaba mo ang itak mo. Pag-usapan natin to, makikinig ako sa'yo. Hindi mo kayang lutasin ang problema ko, kaya manahimik ka! Tugon ni Emong sabay sugod sa binata. Mabilis na nakailag si Gabriel. Gamit ang patpat, pinalo nito ang kamay ng kalaban. Nabitawan ni Emong ang hawak na itak. Sa kasamaang palad,
May patalim pa itong nakatago sa kanyang likod. Dali-dali itong binunot at inundayan ng saksak si Gabriel. Laking gulat ng binata. Biglang humarang ang isang matanda. Hawak nito ang kamay ni Emong. Ngunit bagyang bumaon sa tagiliran ang dulo ng patalim. Binali ng matanda ang kamay nito. Dahilan para mapasigaw sa sobrang sakit ang lalaki. Ay nako, yan ang nagagawa ng sobrang pag-inom. Nasaktan ka ba, iho? Wika ng matanda habang sinasapo ang tagiliran. Ako nga po yung dapat magtanong sa inyo eh. Sumama po kayo sa akin. Gagamutin po natin ang sugat nyo. Wika ni Gabriel. Pagdating nila sa tahanan, ipinatawag nito ang pinsang nagtatrabaho sa klinika. Mabuti na lang, hindi ganon kalalim ang natamong sugat, kaya naman mabilis itong nalunasan. Mabuti na lang at hapaw ang sugat mo, Manong. Bakit mo ba kasi sanalo yung kutsilyo? Ang laking tao pa naman nun. Nakasanayan na ng katawan ko eh. Kusang kumikilos pag may nakitang taong nangangailangan ng tulog. Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang gagaling na yung sugat ko. Ay naku, Manong, ang mabuti pa magpahinga ka. Salamat sa pagligtas mo sa akin ha. Nga po pala, ano pong pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Kamunding. Ayos lang ako. Gaya ng sinabi ko, gagaling din kagad ang sugat na ito. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Mang Nelson. Nagulat ito nang makita ang matanda. Nagkatitigan ng dalawa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Nelson. Nakilala niya kung sino ang panauhin ng anak. Ikaw nga! Hindi ako maaaring magkabali. Anong ginagawa mo dito sa baryo namin? Hepe, mahabang panahon na ding hindi kita nakita. Kumusta? Gabriel! Saan mo nakita ang taong yan? Hindi pinapansin ni Mang Nelson ang matanda dahil nakatuon ang isipan sa binata. Tinulungan po ko ni Kamunding kanina eh. Yung Emong na yun nag-aamok na naman. Mabuti na nga lang nasalo niya yung kutsilyo eh. Kung hindi baka nagkalat na yung bituka ko sa daanan. Munding! Hindi Munding ang pangalan ng taong yan, kundi Hermes. Kilala siya bilang apo ng dahas. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang marinig ang sinabi ng ama. Ano? Paano mo nasabi yun, Tay? Oo, magaling siyang makipaglaban. Pero imposibleng siya si Ka Hermes. Totoo ang sinabi ng tatay mo. Ako nga ang apo ng dahas. Pero matagal ko nang iniwan yung nakaraan ko eh. Simpleng tao na lang ako ngayon. Matandang uugod-ugod. Nag-aantay ng katapusan. Wika ng matanda habang tinatanggal ang bendang nakabalot sa bewang. Nagulat ang binata dahil wala na ang sugat na dulot ng saksak. Anong nangyari sa sugat mo, Manong? Gaya ng sinabi ko sa'yo, gagaling din kagad ang sugat ko. Naparito ako dahil gusto kitang makausap, Nelson. Wika ng matanda. Dahan-dahan itong naupo. Ganon din ang ginawa ni Mang Nelson at Gabriel. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin, apo? Alam kong mahirap paniwalaan, pero tanging ikaw lang ang taong mapagkakatiwalaan ko. Matanda na ako, Nelson. Gusto ko nang magpahinga. Pero bago ko gawin ang bagay na yon, gusto kong iwan sa pangalaga mo ang mga gamit na ito. Inilabas ng matanda ang maliit na sisidlan. Nakasuksok ito sa kanyang bulsa. Ano naman ng mga yan, apo? Pwede ba? Wag mo na nga akong tawaging apo. Agimat at mutyang iniingatan ko. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako tinatabla ng anumang sandata
Gusto kong maiwan ito sa mga taong karapat-dapat. Sa oras na mamatay ako, masasayang sila. Kaya ito, tanggapin mo. Matanda na ako, Apo. Hermes, kaya hindi ko na din magagamit ang mga yan. Huwag mo kong tawagin sa totoo kong pangalan. Matagal ko nang kinalimutan ang pagkataong yon. Alam ko yon, Nelson. Nakikita kong halos hindi ka na rin makahakbang dahil sa rayuma. Kaya naman gusto kong humanap ng taong karapat-dapat para sa mga gamit ko. Napatingin si Mang Nelson kay Gabriel, na noon ay walang alam sa pinag-uusapan ng dalawang matanda. Si Gabriel lang ang nakikita kong karapat-dapat sa mga gamit na yan. Pero ang tanong, tatanggapin ba ng anak ko? Bakit hindi natin subukan? Tinignan ni Mang Nelson ang binata, na noon ay nakikipag-usap sa mga pinsan. Pinili nitong tumayo upang makipag-usap ng maayos sa dalawang matanda. Bakit po, tay? May problema po ba? Wala naman, iho. May papakiusap sana si Mang Munding. Ang mabuti pa, kayo na po ang magsabi. Gusto kong iabilin sa tatay mo ang mga gamit ko, iho. Bago pa man ako mamatay. Kaso ayaw niyang tanggapin. Matanda na daw siya kaya ikaw na lang ang pinagtulakan. Gamit? Anong mga gamit, Manong? Ipinakita ng matanda ang hawak na medalyon at mutya. Ito, mga medalyon at mutya na nagbigay sa akin ng proteksyon sa mahabang pakikipaglaban. Hindi na ako magtatagal pa, kaya ko hinanap ang iyong ama dahil gusto kong siya ang sumalo ng mga ito. Ngunit mukhang nahuli na ako. Pero matanong ko lang po, ano po bang magagawa ng mga agimat na yan? Kung naririnig mo ang kwento ng apo ng dahas, nagbibigay ito ng lakas, bilis at kabal. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ako. Kung iyong mamarapatin, iho, at dahil na rin sa mungkahi ng iyong ama, ikaw lang ang karapat-dapat para sa mga gamit na ito. Inabot ni Gabriel ang hawak ng matanda. Nang lumapag ito sa palad, biglang naupo si Mang Munding. Ano pong nangyayari sa inyo, Manong? Huwag mo kong alalahanin, iho. Nilisan lang ng lakas ang katawan ko. Simula nang tanggapin mo ang mga medalyon. Sandali lang. Kung ito ang magiging dahilan ng kamatayan niyo, Manong, hindi ko ito matatanggap. Hindi, iho. Ito mismo ang dahilan kung bakit gusto kong maipasa sa karapat-dapat ang gamit. Nais ko nang magpahinga ng tuluyan. Sana naman, pagbigyan mo ang kailangan ng napapagod na matanda. Pero Manong, Huwag ka nang tumanggi pa, Gabriel. Mas makakabuti kung tutuparin mo ang kahilingan ng apo. hindi na nakapagsalita si Gabriel. Tinanggap nito ang kahilingan ng matanda. Nang gabing yun, na maalam si Mang Munding. Magpahinga ka na, apo ng dahas. Masaya ko dahil sa huling hininga, naalala mo pa rin ako. Wika ni Ka Nelson, habang nag-aalay ng mga bulaklak sa puntod ng yumaong matanda. Tay, anong gagawin ko sa mga to? Hindi ko nga alam kung paano gamitin yan eh. Isuot mo lang, anak. Kahit ako, hindi ko rin alam kung anong gagawin sa mga yan. Pero malaki ang tiwala ko sa sinabi ng matanda. Kung nakatulong man ito sa kanya, siguradong malaki din ang maitutulong niyan sa iyo. Nang mga sumunod na araw, tuluyan nang natapos ang suspensyon ni Gabriel. Bumalik ito sa trabaho at gaya ng inaasahan, mainit pa rin ang ulo ng hepe sa kanya. Mabuti naman nakabalik ka na. Ang daming nangyari dito simula nang masuspindi ka. Bakit? Anong meron? Parang wala namang nagbago ah. Mamaya mo malalaman. Halika na, pumunta na tayo sa pwesto natin. Pag-uusap ng dalawa,
Bumalik ang mga ito sa kanilang pwesto sa kalsada. Hindi pa man nagtatagal nagkaroon na ng kaguluhan. Tignan mo mga taong yan. Sila ang pangkat na nangingikil sa baging ito ng palengke. Walang magawa ang kapulisan sa kanila. Ganun ba? Pwes para sa akin, hindi pwede yan. Wika ni Gabriel. Sabay lakad papunta sa pangkat na nanggugulo. Naku po! Malaking gulo na naman to. Uy Gabriel, kakabalik mo lang mula sa suspension. Ay naku, mukhang matutuluyan ka na. Tao ni Armando ang mga yan eh. Gaya ng sinabi ko, wala akong pake. At hindi pwede sa akin ang ganitong asta. Wika ni Gabriel. Sinigawan nito ang pangkat para makuha ang atensyon. Lumingon ang isa sa kanila at nilapitan ang binata. Sino ka naman? Hindi ka ba nasabihan ni Hepe tungkol sa operasyon namin? Hindi ko alam at wala akong pake. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo yung ginagawa mo, mapipilitan akong arestuhin kayo. Wika ni Gabriel. Nagtawanan ang mga kasama ng lalaking kausap. Tinutukan ng baril ang binata na siyang pinakamalaking pagkakamali. Biglang hinawakan ni Gabriel ang kamay ng lalaki. Pinilipit ito. Napalod ang kalaban. Nagmakaawang bitawan. Kinabitan ni Gabriel ng posas ang kamay nito at itinayo. Sumama ka sa akin sa presinto. Malaki-laking kaso ang kakaharapin mo. Wika ni Gabriel. Tawa lang ng tawa ang lalaki. Hanggang sa makarating ang mga ito sa istasyon. Sinalubong ng hepe si Gabriel. At gaya nga ng inaasahan, pinagalitan na naman siya. Por Diyos por Santo, Gabriel. Eto ka na naman. Hindi mo ba kilala kung sino yung inaresto mo? Sindikatong nangingikil sa palengke. Tinutukan ako ng baril sasawayin ko lang sana. Kaya ito inaresto ko. May masama ba sa ginawa ko, hepe? Halika nga, doon tayo mag-usap sa opisina. At ikaw naman, manahimik ka muna dyan sa selda. Wika ng hepe. Sabay hila kay Gabriel papasok sa opisina. Pagtatalunan pa ba natin to, hepe? Malinaw na may batas na nilabag ang taong yun. Bakit nyo kinakampihan? Gabriel, iho, makinig kang mabuti. Alam mo ba kung bakit kita sinuspindi? Eh ano pa ba? Sinagot kita eh. Hindi yun ang totoong dahilan. Ginamit ko lang yun para magkaroon ako ng sapat na rason. Iniiwas kita sa gulo. Matalik kaming magkaibigan ng tatay mo at ayoko mapahamak ka sa kamay ng mga sindikatong nagpapatakbo sa lipunan. Malapit na ako magretiro, iho. Anong gagawin mo kung mawala na ako sa serbisyo? Alam ko, hepe. Pero hindi ba katungkulan nating pangalagaan ng kapayapaan? Tinutupad ko lang naman yung tungkulin natin bilang pulis eh. Nandun na tayo. Pero hindi na ito ang panahon para magpakabayani. Magpapakamatay ka. Sa kasalukuyang takbo ng panahon, hindi na uso ang mga martir. Hindi pagpapakamartir ang ginagawa ko, hepe. Ito ang sinumpaan kong tungkulin. Tutuparin ko ito kahit kapalit pa ang buhay ko. Ay naku talaga. Napakatigas na ulo mo. Ikaw ang bahala. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay umalis ang hepe sa presinto. Tinuluyan ni Gabriel ang lalaki. Sinampa niya ito ng kaso. Ngunit kinabukasan ay may nagpiyansa dito. Hapon ng mga sandaling iyon, kakatapos lang ni Gabriel ng trabaho sa opisina. Naunang umuwi si Yado dahil kailangan nitong sunduin ang ina sa ospital. Naglakad palabas ang binata nang bigla itong pagbabarilin ng hindi kilalang kalalakian. Ramdam ni Gabriel ang tama ng bala sa katawan. Ngunit hindi ito tumatagos. Ni isang galos ay wala. Dali-daling binunot ni Gabriel ang baril upang gumante ng putok. Tinamaan nito ang nagmamaneho dahilan para bumangga ang sinasakyan sa poste.
Nagsipaglabasan ang mga kasamahan ng binata. Gumante ng putok. Habang si Gabriel, naglakad papunta sa mga sugatang kalaban. Nakita nito ang lalaking ikinulong na wala ng buhay. Alam ng binata na siya ang sadya ng mga ito. Tinanong niya kung sino ang nag-utos. Iisa lang ang sinabi ng mga nakaligtas na kalaban. Sabi ko na nga ba si Armando ang may gawa nito. Paano ba naman kasi? Pinakulong mo yung pamangkin niya Pero sandali lang pare Ang sabi ng mga kasama natin, halos sinalumong lahat ng bala. Paano nangyari yun? Wala kang sugat. Hindi ko rin alam Yado Hindi yan ang mahalaga sa akin ngayon. Iniisip ko kung paano natin mapipigilan si Armando. Malaking isda ang gusto mong huliin, Gabriel. Hindi ako sigurado kung makakatulong ako. Pero may gaganaping salo-salo sa bahay ni Mayo at siguradong dadalo si Armando. Kung ganon, dadalo ko. Maiwan ka Yado dahil labas na ito sa trabaho natin. Mag-iingat ka, Gabriel. Pasensya na kung hindi kita masasamahan sa pagkakataong yan. Pinangangalagaan ko lang ang propesyon ko. Naiintindihan ko Yado at ako ang bahala. Nga pala, pakibigay nitong tsapa at baril ko kay Hepe. Sabihin mo magbibitiw na ako sa tungkulin. Ayoko madamay kayo sa gagawin ko. Wika ni Gabriel. Hindi na ito nagawang pigilan ni Yado. Nang sumunod na araw, dumalo ang binata sa pagtitipon. Naroon ang malalaking negosyanteng namumuhunan sa bayan. Ngunit ang punterya ni Gabriel, walang iba kung hindi si Armando. Sa mga nagdaang araw, nag-ipon ng sapat na ebidensya ang binata. Napatunayan nito ang lahat na iligal na aktibidad ng mayamang negosyante. At dahil walang magawa ang pamahalaan, si Gabriel na mismo ang kumilos para putulin ang ugat ng krimen sa bayang iyon. Tahimik na nagmamasid sa sulok ang binata upang hindi makilala. Nagpanggap itong tagasilbi at nagtakip ng bibig. Nang magkaroon ng pagkakataon, nilapitan ni Gabriel si Armando. Walang pagdadalawang isip na ginilitan ng leeg. Nagsigawan ang mga tao nang makitang nakahandusay na sa sahig ang katawan ng mayamang negosyante. Dali-daling lumabas sa lugar si Gabriel. Sinalubong ito ng mga armadong kalalakian at pinaulanan ng bala. Inakala ng binata na yun na ang katapusan, ngunit nagulat ito. Dahil tila lumalagpas lang sa kanya ang bala ng mga kalaban. Ni isa sa mga ito, walang tumama sa katawan ng binata. Mabilis na nakaalis sa lugar si Gabriel. At nang sumunod na mga gabi, muli nitong binalikan ang mga natitirang taga-suporta ni Armando. Sunod-sunod na patayan ang lumantad. Nakarating sa Hepe ang pangyayari. Bahagya itong napangiti. Sa wakas, bumalik na ang apo ng dahas. Muling nabalot ng takot ang mga kriminal. Lalo pa nang malaman nila, isa-isang namamatay ang pinuno ng malaking sindikato. May ilang nakakasaksi sa kaganapan. At gaya ng sinaunang kwento, hindi tinatabla ng sandata ang vigilante. Tumatak sa isipan ng mga tao ang pangalan ng Apo Dahas. Ngunit wala ni isa sa kanila ang totoong nakakakilala. Sa paglipas ng panahon, muling umiral ang kapayapaan. Tuluyang nawala ang katiwalian. Humupa ang krimen sa bayan. Malaking tulong sa kapulisan ang ginawa ni Gabriel. Para sa karamihan, itinuturing nilang bayani si Gabriel o mas kilala sa katawagan na Apo ng Dahas. Mga kabayan, hanggang December 22 na lang ang sale sa Likha Merchandise. Sayang naman kung hindi ka pa nakakahabol mga kabayan, almost 1,000 to 1,500 ang discount hanggang December 22. Kaya kung naghahanap ka ng panregalo mga kabayan na makakatulong sa ibang tao,
I-check mo na habang nakasale pa tayo hanggang December 22. Lahat na nakikita nyo sa screen mga kabayan, parte yan ng sale natin ngayong December. At nga pala mga kabayan, para sa mga naghahanap ng sideline at gustong mag-affiliate, available na for affiliate itong incenso candle for cleansing natin, color yellow or color red, pati rin yung ating incenso candle tea light version yung maliliit. Search nyo lang Likha Merchandise mga kabayan, hanapin nyo itong mga candles na to at available na siya for affiliate. Again mga kabayan, may oras pa kayo para humabol sa sale natin hanggang December 22. Huwag nyo sayangin yung pagkakataon, i-search nyo lang Likha Merchandise.